Good morning mga mare. Today magluluto ako ng biko. So, ngayon ay meron akong pa-order na 3 kilong biko sa trabaho ng anak ko. So, ngayon gumagawa ako ng latik para sa toppings ng ating biko. So, naglalagay ako ng gata, taantayin ko lang itong mantika at kapag golden brown na, hahanguin ko na ito. So, ayan na mga mare. Golden brown na siya at kahit hahanguin ko na. After ko mahango yung latik, ngayon naman ilalagay ko yung purong gata. Tapos, aantayin ko ulit itong kumulo. At kapag kumulo na, maaari na akong maglagay ng asukal para sa ating minatamis. Mga mare, ang tips ko lang sa inyo kasi ako pag nagluluto ako ng biko, hindi ko siya kinikirisan. Tapos, inilalagay ko yung mismong sabaw ng nyog na binili ko, yun yung ipinapang sabaw ko, tsaka ko siya lulutuin. Kaya naman sobrang lagkit niya at talaga namang lasado sa kanya yung gata. Dahil sabaw pa lang. Pakma. Disclaimer lang din ha, kasi baka sabihin nyo, ba't hindi ko kinikirisan? So, gano'n naman talaga kasi, di ba? Kanya-kanya naman tayo ng technique. So, gano'n yung technique ko. Well, pwede nyo naman siyang lutuin ng kinikirisan nyo. Pero, depende kasi yan. So, alam nyo na, kanya-kanya lang tayo ng trip. Usually, nilalagay ko ang asukal sa 3 kilong biko o malagkit is 2 kilo of sugar. Pero depende sa'yo kung gusto nyo mas matamis, di mas maraming asukal. Pero sa akin, sakto lang yun. 2:3 ang sukat niya or ang ratio niya para hindi siya masyadong matamis, hindi rin siya masyadong matabang. So, kayo, bahala po ang trip niya. Ngayon, natapos ko na siyang lagyan ng mga asukal. Aantayin ko lang siya mag-caramelize. So, pakukuluin lang natin siya pero dapat yung apoy alalay lang. Hindi siya sobrang, alam yun, nagmamadali. So, yung apoy niya dapat dahan-dahan lang. Antayin lang natin siya talagang matunaw lahat ng asukal. Then, halo ng halo. And then, kapag nakita niya na medyo nagbabubbles na, or parang tunaw na talaga yung sugar, then, dun yun na pwedeng ilagay yung ating malagkit. And then, halo na ng halo. So, pagod ang lola niyo. Pagoda ang lola niyo. Ito talaga. Grabe.
So ayan na nga mga mare, medyo nagka-bubbles na siya. So that means medyo tunaw na talaga yung asukal natin. So alam niyo ba mga mare, dati gumagamit ako ng anis. Kaya lang kasi parang okay naman kahit wala siyang anis. So depende pa rin sa inyo kung maglalagay kayo ng anis. Pero sa akin, okay lang kahit walang anis. So ayan na, ilagay ko na yung ating malagkit. So, busin lang natin to sa paglagay and then halo na tayo ng halo. Ayun na mga mare, halos mapuno ng ating kawa. Di ko na finaya, talaga naman nag-call a friend na ako. At ang daming na itong malagkit. Di ko kung paano hahaluin, but thanks na lang kasi andyan yung mga anak ko para tulungan ako. To the rescue naman sila. Tapos mamaya hahaluin na natin ng hahaluin. So mga mare, this is what it looks like kapag 3 kilos ang niluluto niya. Punong-puno talaga yung kawa. So kung makikita nyo, medyo parang may matubig pa siya na or something na ganun. So ang gagawin natin ay haluin lang natin siya hanggang talaga lahat naman makotin ng ating asukal. And then, iinan natin siya para medyo kumapit yung tamis sa malagkit. Kailangan natin siya paiinan para hindi na siya mabilis masira. Kasi talagang lutong-luto siya ibig sabihin. So medyo wait pa tayo na mga 3 minutes na pagpapaiin. So yun, okay na yun siya. That's all, Mama Mare. Actually, Mama Mare, tapos na to, babalutin ko na lang siya sa styro para maganda. Thanks!